Mapagpalang araw po sa lahat. Unang-una nagpapasalamat po kay Lord na nakilala ko ang aking asawa na napakabait at maganda. Sa 10 years po na aming pagsasama bilang pagkarelasyon, talagang naranasan po namin ang pagkapala ng Panginoon. May mga struggles, pagkukulang, pagkakamali, tapos delay po. Pero hindi hinayaan yun ni Lord na para hindi kami magkatuluyan. Bagkus ginamit po yun ni Lord upang mas tumibay kami at matuto. Message ko sa aking asawa, thank you sa lahat. Dahil sa iyo, naging mas malapit ako kay Lord. Nais ko malaman mo, ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Salamat. I love you. Happy anniversary, my beautiful sweetheart. Maraming salamat sa 8 years natin na walang sawang pagmamahalan. At we are very thankful and blessed dahil patuloy ka nagsiserve sa kanya. At syempre, marami pang mga anniversary na ipagkakaloob sa atin. At yun nga, sabi mo nga, infinite love. At nakita ng Panginoon yung ating paghihirap. At syempre, yung pag-serve natin sa kanya. At ang desire natin ng ating puso. So, huwag kang magsawa mag-serve. And we miss you. At God willing, makapagbakasyon ka na ngayong taon. And Daniel, it's your turn. Happy birthday, Mama! I love you so much. Oh, heart. Mama. 1 plus 1 equals 2. And 4. 8 minus 4. 1, 2, 3, 4. 4. Okay. Bye-bye, Mama. Bye-bye, Mama! Bye-bye, Mama. I love you. So much. So much. Mama, Ingat po. Mama. Ingat po. And God bless. And God bless. It's wrong. Sarang! Yan. Shoutout muna sa nag-request. Pagpalain ka ng Diyos. Yan, Covenant of Marriage. Ito yung dalawang taong nagkatinginan, nagkakilala, nagkaligawan, nagpalitan ng matatamis na salita, at higit sa lahat, siyempre nanumpa sa harapan ng ating Panginoon na magmamahalan sila sa hirap man o sa ginhawa. So, kung titignan natin yung whole picture, Covenant of Marriage is a divine covenant na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kasi kung babasahin natin sa Genesis chapter 2 verse 18, sabi ng Panginoon doon, "It's not good for the man to be alone." So nakita ng Panginoon na hindi masaya na nag-iisa ka. So ang nangyari, pinatulog niya si Adan na maimbing, humugot sa kanyang tadyang, at yun nagkaroon ng Eva sa buhay ni Adan. So kung mapapansin nyo, si Adan at si Eva is nandun pa sa Garden of Eden nun. So with its eternal place. So kaya nasabi kong divine is, nandun pa sila sa holy place na yun, na they're still righteous. Kaya doon nangyari yung unang pag-iisang dibdib ng babae at lalaki. So ganon din sa buhay mag-asawa dito sa mundong ibabaw na ito, na palagi nating ilagay sa gitna ang ating Panginoon sa ating pagmamahalan. Kaya nga kung titignan natin sa Book of Ephesians chapter 5 verse 21, sabi niya, "Submit to one another out for reverence of Christ." So it's a mutual submission ng buhay mag-asawa sa ating Panginoon. And then sa Book of Matthew chapter 19 verse 6, sabi nga ng Panginoon is walang sino man ang pwedeng makapaghihiwalay sa aking pinag-isang dibdib. So napakabuti ng Panginoon na ganoon, binigyan tayo ng pagkakataon na ganoon, na mahanap mo ang kapareha mo, makasama mo habang buhay, hindi lang dito pati sa kabilang buhay, which is, sabi ko nga, it's a divine covenant na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya sa bilang buhay mag-asawa, palagay nating ilagay, sabi nga sa kanta na Jesus is the center overall. So sa buhay mag-asawa, ang palagi nating ilagay ang Panginoon na siyang maging sentro ng
ng ating buhay. So, yun, all glory to God. Salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito. Magandang araw po sa inyo lahat at unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng asawang mapagmahal, malambing, ano pa ba, masipag, magaling mag-ipon at yun, sabi ko lang sa asawa ko, patuloy lang tayo sa pag-serve kay Lord at mag-aral pa tayo at mag-grow pa tayo sa Panginoon, sa salita ng Panginoon. At Hi, Mommy. We are now approaching on our 25 years of marriage. And nagpapasalamat ako sa ating Panginoon dahil sinamahan niya tayo, hindi niya tayo iniwan ni pinabayaan man. Sa lungkot at saya, sa hirap at ginhawa, sa pagpupuri sa Diyos, magkakasama tayo. Alam ko ang love natin sa isa't isa ang naging susi o daan para marating natin ang 25 years na ito. Mami, salamat sa mga araw na ako ay inunawa mo o inintindi, sinuportahan at minahal. At sa mga susunod na araw o buwan o taon na darating sa ating buhay, naway tayo ipagpalain ng ating Panginoon sa pagmamahal at pangunawa sa bawat isa. I love you, Mommy, and I miss you. Good evening po mga kapatid sa ating po Women's Ministry at salamat po sa Panginoon na tayo may chance na ganitong klaseng pag-aaral. Gusto ko po pasalamat sa Panginoon sa buhay po ng aking asawa na si Camille na aking pong nakasama sa almost 12 years po ng aking buhay at almost 6 years na po kami mag-asawa. Although may mga pinagdaanan kami before, may mga struggles at challenges ay hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Siya po ang nagbigay po sa amin ng gabay at pagmamahal. At sa tulong din po ng aming mga mahal sa buhay, mga kapatid sa pananampalataya, ang mga ito po ay pinagdaanan lang po namin at nalagpasan. At malaki po ang pasalamat namin sa Panginoon sa pagtitiwala niyo po sa aming mag-asawa sa buhay po ng aming anak na sila. Ako po ay naging saksi po or witness sa malaki pong changes or pagbabago at adjustment ni Camille bilang isang asawa at bilang isang ina kay Luke. At praise God po dahil alam ko na ito po ay sa ikabubuti niya at sa ikabubuti ng pamilya at hindi niya po kami pinapabayaan, patuloy niya kaming minamahal at inaalaga ang mag-ama. Kaya po malaki pong pasasalamat namin sa Panginoon dahil hindi lang po siya nabiyayaan ng physical na kagandahan at biniyayaan din po siya ng mabuti at napakagandang puso. Kaya binabalik ko po sa Panginoon lahat po ng pasasalamat at alam ko po na patuloy niya kaming pagpapalain at bibiyayaan at alam ko na hindi niya kami pababayaan at siyang bibigyan ng proteksyon sa aming pamilya at gabay. All glory to God po. Thank you. Masasabi ko sa aking mahal na asawa ay maraming salamat sa pagmamahal at sa pag-asikaso sa aming dalawa ni Daniela. Nawa ay pagkalooban pa tayo ng Panginoon ng marahabang buhay para magkasama pa tayo ng matagal. Para naman kay Daniela ay maganda anak na nakikinig ka ng mga salita ng Panginoon, sapagkat darating ang araw na wala man kami sa iyong tabi ng iyong mama, ay mayroong magpapaalala sa iyo na sa mga bagay na dapat mong gawin. Yun lang
po. Maraming salamat. God bless. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, especially sa LOSA Women's Ministry. Ako po ay nagagalak dahil ako inyong binigyan ng pagkakataon para makapagbigay-pugay sa aking may bahay na si Samantha or Sam, as others known her po. So before I begin, let me just share you a Bible verse coming from 1 Peter chapter 3, verse 7, and it says, "In the same way, you, husband, must give honor to your wives. Treat your wife with understanding as you live together. She may be weaker than you are, but she is your equal partner in God's gift of new life. Treat her as you should, so your prayers will not be hindered." Yes and amen po ba mga sister? Yes and amen po kasi ang lahat ng ito ay favorable po sa mga kababaihan, especially for those married couple. So, going back po, me and Sam, we've been together po for many ups and downs of life for almost 19 years, and yet we remain together. Ano po ba ang sikreto? So, we just put God in the center of our family and trust Him in all our endeavors in life. And everything will come in together. Amen. So, thanks be to God, because in God's Word, we learn everything we need to know about God, His promises, and what He wants from us. We own nothing. We are simply just a steward of the resources that was entrusted unto us. We learn a lot through our Bible studies and our faith grew each day. But it doesn't end in this. We need others also to accomplish the work of the kingdom. I am so blessed, Sam, because you let God use you in the women's ministry of LOSA and shared your testimony with them. I pray that you will be a blessing to others, and I believe that I have received my prayers dahil you are being used mightily sa ministry ng LOSA, sa women's ministry. So, continue to grow, continue to be used wonderfully by our Lord God, by sharing your talents, your resources, being part of the women's ministry. As we already studied and learned that Jesus has entrusted us the task of reconciling men and women to God, cultivate friendship with our neighbors, plant seed by sharing your testimony along with insight from God's Word, and extend an invitation for them to receive Christ. Thank you for all your faith. Thank you for all your wisdom that you have shared. Thank you for being my wife, and I ask and pray that the light of Jesus shine on your life. Thanks be to God, and all glory to Him. Amen.
Sa ito umpisa, pagka nagliligawan pa lang. Sa Song of Solomon, chapter 2, verse 1, sabi niya is, I am the rose of Sharon and the lily of the valley. Yung babae rito is yung niligawan ni Solomon. And yung rose of Sharon at saka lily of the valley, ito yung mga common flowers sa Israel. Perhaps ang sinasabi ng girl is, sabi niya is, I'm not so special. So, wala ako, ordinaryong flower lang ako. Pero ang respond ni Solomon is, no, you are not ordinary, you are extraordinary, sabi ni Solomon. A lily among thorns. Dito, si Solomon is nagsasalta siya about language of love. You know, nothing is more vital than encouraging and appreciating the person you love. You know, pag nagliligawan mo kayo at saka kung mag-asawa na kayo, dapat be sure to tell your spouse, be sure to tell your husband or your wife, I love you. Yan ang lagi kong sinasabi kay Nanay Benz, I love you. Kaya tingnan nyo, nakalimang anak kami. You know what? Sa King James Version is, ito yung magandang sinasabi ng King James Version. Hi, ate ko. Ito, balik na naman tayo sa video chat. Alam ko na mas mahirap yung sitwasyon natin ngayon kasi meron na tayo mga anak. At alam ko kung sino mas nahihirapan sa atin na dalawa ay ikaw kasi malayo kami sa iyo ng mga anak mo. Basta tatagan mo lang loob mo, honey ko. Lagi mo lang tatandaan na si Lord is lagi nandyan para palakas yung isip at puso mo para kayanin yung pagsubok na ito nangyayari sa buhay natin. Darating din yung time na magkakasama-sama rin tayo ng mga anak mo. Tatandaan mo yan. Lagi namang on time si Lord sa buhay natin. Hindi naman siya nagkulang. Ayun lang lagi natin tatandaan na laging present sa buhay natin si Lord. At ay bibigyan niya yung perfect timing para magkasama-sama tayo. Basta lagi mo lang tatandaan na meron kang asawa dito na nag-iintay sa'yo, na mahal ka, na baliw na baliw sa'yo, na patay sa'yo, na lagi naglalaway sa'yo. At tanggalin mo sa isip yan na at alam ko naman, hindi mo naman iniisip yun na pwede ako maghanap ng iba kasi napaka-imposible na dahil mahal na mahal kita at alam ni Lord yan, saksi siya sa pagmamahal ko sa'yo. At dahil ikaw yung bigay niya sa buhay ko, ikaw lang talaga yung mamahalin ko sa buong buhay ko hanggang mamatay na ako. Pagtatandaan mo yan na ikaw lang laging siguro ng puso't isip ko at laging hanap-hanap ko. Ikaw na maliit kang chachika pero yummy ka at wow na wow ka sa buhay ko. Kaya hani ko, mahal na mahal kita, I love you so much. God bless atin lahat. Thank you. Hello mga kapatid. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Maging sa aking may bahay, si Mengay. Hello mami. Nakakatuwa po. Sa loob po ng kulang 2 dekada ng aming pagsasama, nandoon po na puno ng pagpapala, although mayroon ding mga hindi pagkakaunawaan,
pagtatalo na natural lang po yan sa mag-asawa, pero nandoon po ang Panginoon na siyang nag-aayos, dahil sabi nga po, kung ang Diyos, si Kristo ang sentro ng inyong relasyon, madali lang masolusyonan yung mga problema. Kaya nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil binigay ka sa akin ng Panginoon. Papasalamat ako sa Diyos kasi ikaw yung pinakamagandang regalong nangyari sa buhay ko. Sabi nga nila, dapat daw yung Kristiyano walang swerte-swerte, pero hindi naman po ganun. Pero kumbaga ikaw yung lucky charm ko, lucky charm. So nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kung wala rin naman ako dito kung hindi sa Panginoon, una sa Panginoon at sa iyo na din, kasi ikaw yung laging sumusuporta sa akin at nagpapalakas ng loob. Kaya patuloy, Mami, mahal na mahal kita, buong puso ko, buong buhay ko, hanggang sa huling hininga, mamahalin kita. Kaya mahal ka namin ni Brian. I love you, Mami. To my loving wife, Joanne, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ikaw yung binigay niyang katuwang ko sa buhay, my forever, yan, my eternity, yan, infinity, lahat na. So, I'm glad dahil ikaw yung binigay ng Panginoon, yung nawawalang ribs, sabi sa Bible, di ba? Ikaw yung ribs ko. So, thank you for being there always. Kasama ko sa pagpapalaki ng mga bata, pamilya, and mga pinagdaanan natin, mga pagsubok, mga trials, which we overcame dahil ang Panginoon ay ang sentro ng ating relasyon. Siya yung foundation natin. May mga flaws tayo, may mga tampuhan, but thank God dahil napagtagumpayan natin to. Nasa midway na tayo, di ba? Nasa kalagitnaan ng I know that we will finish the race hanggang sa dulo, hanggang sa pagputi ng ating mga buhok. Yan. Alam ko hanggang sa pagtanda. At tayo ay magkakasama. So, purihin ang Panginoon sa buhay mo. And I keep on praying na mas mag-mature ka palalo, mas mag-grow ka palalo sa ating Panginoon. And I always pray for your good health and more blessings sa iyo at sa ating family. I love you and God bless. Good day sa inyong lahat, wonderful women of LOSA. First of all, thank you very much for joining the Women's Fellowship. I'm sure na marami kayong matutunan dito at magbe-benefit for the management or sa pag-handle ng family. Okay. Thank you, Bes, sa pagbigay ng pagkakataon to speak in behalf ng sa aming mag-asawa. With regards to Tita Mimi, yung masasabi ko lang is doon sa mga points na napag-usapan ninyo dito sa marriage covenant. First is that yung maintaining peace with each other. Hindi ko matandaan kung kailan pa kami huling nag-away na Tita Mimi, but of course kami ay nagkakaroon ng samaan ng loob. But then si Tita Mimi ay siya yung parating nag-i-start na batiin or mag-ayos nung nangyaring tampuhan. Siya yung nag-approach at
ayaw niyang matapos yung maghapon o magdamag na hindi kami nakapag-usap, lalo na kapag matutulog na. We have to seek the best interest of other. Okay, so ito yung isa siguro sa mga katangian ni Tita Mimi na siguro na-notice ng lahat na mas dahil na-experience namin to sa aming buhay ay lumalabas na ito sa kanya naturally doon sa pagtulong or looking after the interest ng others. Minsan nakakaligtaan niya na nga yung sarili niya, yung problema ng iba na-absorb niya na, and doon siya, yun ang kanyang IC na expertise, yung mabilis siyang makakita ng need ng others. At I praise God and I thank the Lord kasi ito yung mga bagay na minsan ay nanineglect ko, but then binigyan ako ng compliment ng partner ng Lord na who can discern yung need ng others. So it's isang napakagandang katangian that I appreciated sa Lord na ibinigay ito ng Panginoon sa akin through Tita Mimi. Yan. And we must look for always serving each other. Okay, yon. Sabi ko nga, yung service become natural to her. At isa pa nga dito is yung serving each other. Talagang minsan, yung nagkakaroon ka na ng isipin na minsan talagang nakasalansa, nakaayos na dun yung mask, yung alcohol, yung face towel, yung lahat ng dadalhin mo lalo na sa paglabas ngayon dito dahil alam niyo naman ang pandemic. So talagang sinisituate niya na yung lahat ng kailangan ko is ready at nasasabihan pa nga ako kapag hindi ko siya nagagamit ng tama. Okay, so that's one. And we have to always seek to strengthen one another. Yon, isang malaking bagay na yung ako na pagsasabihan ng asawa ko na tinatanggap ko sometimes yung mga dapat gawin, especially in leading the church. May mga nakakaligtaan ako, nire-remind niya ako at sinasabi niya, pinapaalalahanan lang kita, ito ba yung sinasabi ng Lord, ito ba talaga yung pinapagawa ng Lord, which helps me a lot dahil nagkakaroon ka ng confidence din na somebody is after na makita yung mga ganitong mga pagkukulang. And I thank the Lord and I appreciated it sa aking asawa, sa iyo, Mama. I love you very much. Alam mo naman, may mga pagkukulang din ako and it's not easily na minsan ay nag-iisip, but nag-iisip ka rin. Tinatanong mo rin ako kung ano yung mga iniisip ko. Of course, it is about the church, paano siya mapapaganda at paano siya mapapaayos at paano mapapalapit lalo ang mga kapatid sa ating Panginoon. I love you once again and take good care also of yourself. Bye.